Super John King Bote sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunod usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kininyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot niya itong Sibya o sabi na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Huwebes, Oktubre 16, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uban has pagtukyan ng mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Kapuso, kini inyong ubos na lagad sa kaginan Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nagunang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. usa ka 57 anyos nga biyudo human nabanggaan og elf dihang nilabang kini sa National Highway sa Barangay Poblacion Ward 2 lungsod sa Mingalia pagkapasado alas 11 kagabi. Ang biktima giila nga si Ayes Delfin, 57 anyos, biyudo, taga Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga. Samtang ang driver sa elf truck giila nga si alias Rico, 56 anyos, taga Barangay Lawis Tawog, para Dakbayan sa Karkar. Base sa investigasyon, matud pa ang kining elf padung ni sa northbound nga direksyon sa National Highway gikan sa southbound lane. Matud pa nga ang biktima milabang og nabanggaan sa elf nga miresulta sa kamatayon ni ini. Nagidalas tambalan na ng biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doktor. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa buong insidente o kung madayon ba sa pagkiha ang pamilya sa biktima. Super John King Bote sa Super Radio. Pikas bahin mga kapuso. Miabot sa usa ka gatos ka mga residente sa Barangay Tapol ug Haklupan ang nabutang sa fault system. Base sa pag-inspeksyon sa taga Fivox diya sa Dakbayan sa Talisay. Gumika niini gihimo ang matag quarter nga earthquake drill sa duha ka mga barangay alang sa mga residente sa dapit. Si Alvin Santillana, pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, niingon nga niadtong Hulyo tuig 2022 ilahang gipabutangan og signage ang lugar nga nailah nga igo sa fault system. Ilahang gipangtudloan sa bangkatawhan sa dapit sa angay nga pagabuhaton kung moigo ang linog. Ang Talisay mao'y usa sa mga naigo sa kusog nga linog niadtong tuig 2013. Nga doon ikikusgon nga 7.2 magnitude nga ang sentro naa sa Bohol. Naapektuhan sa bang Talisay sa September 30 nga linog nga ang gikusgon ni abot sa 6.9 magnitude nga ang sentro naa sa syudad sa Bugo. Tungod sa pagtayog sa yuta, adunay pipila ka mga tunghaan ang gilikayan una kay nakita ang mga pagpangliki. Si Santillana ni Tataw nga subsob ang ilahang pagsabwag og impormasyon sa mga angay nga himuon kung muuyog na sabang yuta ilabi na sa panahon sa kagabion. Ilaha kining gilakip sa ilahang pagbansay sa mga community first responder sa ilahang pagtubag sa katalagman nga linog. Super John King Bote sa Super Radio.
News Roundup. Okay mga kapuso, arita sa ba naman itong mga hisgotana diri sa tuang tulumanon sa Dabalas News Roundup. Nahon taning Office of the Ombudsman, nahukman si Bourbon Vice Mayor Noel Dotillos, ang kanhi mayor sa lungsod, nga guilty sa kasong grave misconduct tungod sa pag-authorize sa pag-release sa anniversary bonus niadtong 2019 nga giingong walay aproba or wala giaprobahan nga appropriations ordinance sa desisyon sa ombudsman nga gipitsahan sa Hulyo 18, 2025 si Dotillos gipahamtangan og silot nga dismissal from the service nga adunay accessory penalties sa cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office o forfeiture of retirement benefits. Murag katuning bonus nga wa moagis konseho mga igala. Ubag ni Dotillos magatig balita, dili man daw ni corruption nga kaso. Maunang ilahang ni-file sila og motion for reconsideration mga igala nga mabali ang desisyon sa ombudsman. Isura sa daan kaklaro pud ani nga sayop man siguro kay kinahanglan magamuagi og council, kinahanglan aprobahan sa council sa di pagkakahatag ni ana. Bitaw ambot kung unsaon ni paglusot, no? Kana ambot nga nung imo masang gi-release. Man siguro kaguk doon sa imong mga empleyado kung dili ma-release ang anniversary bonus. Pag ang guk doon sa imong mga empleyado, ang konseho. Sila may wa mo approve. Diba? Amot, pero tanaw na ko, disod ning kasuha na. Kaya doon na magkiklaro ang kalapasan sa balaod mga kapuso. Dikas bahin, usa ka iladong vlogger or mas na ilang miyembro sa Turo family ang nadakpan atol sa gipahigayong buy-bust operation sa Tubigon Municipal Police Station. Das may Purok 4, Barangay Makaas, lungsod sa Tubigon, Nalawigan sa Bohol. Ang nasikob mao si alias Jejel. Tumang pang-pronounce ani. Hingkod ang panawigon na ikapuyo o residente sa dapit. Nakuhaan ang dinakpan og 10 gramos sa gituang Cebu nga nagkantidad og 68,000 ka pesos. Nasairan nga ang kining vlogger nga si Jejel mooy gisurveillance sa kapulisan mga kapuso gumikan sa report nga kini nalambigit sa illegal drug activity nga gipakita pinaagi matud pas Facebook. Ora na aron. Ha? Liman ka nag-vlog-vlog na sa mga adik. Noon, okay ra sa siguro na engineer kay wa man ka magsamok-samok sa laing tao. Ang imuhang source of income ang Facebook man. Kumpara ang ubang adik nga ang source of income butang sa laing tao. Di po na mauilaha. Pero kung imo na ning ipakita ni mong pagka-adik-adik, adis-adis na sa Facebook, nga makita sa mga bata ubang pa mga inosenteng individual, di na sa di mao imuha. Ni Mayra sa siguro ning nahipos. Bigas bahin mga kapuso, usa ka 43 anyos nga lalaki gidakop, humanasakpan nga nangawa at matud pa og make-up sa usa ka mall dias may corner Colon, Honquera Street, Barangay Kalubihan, siyudad sa Sugbo kagahapon. Ang suspitsado si Manny, 43 anyos, nangawat og make-up mga kaigsuunan. Ang reklamante si alias Jen, security team leader sa maong mall, as may barangay Pahina Central. Samtang ang nagdakop si Chart, ang house detective og taga-barangay sa Patera. Sa inisyal nga investigasyon sa Carbon Police Station mga higala, idakop ang suspect nga si Manny, humananguha og upat ka mga foundation nga tag 399. Ang kada usa nga wa mo bayad sa cashier. Sigon pa sa suspect nga ang mga foundation nga iyahang gikuha kay iya untang irigalo. Matud pa niya sa iyahang uyab kay nag-birthday. Apan wa kini misulti kon kanusa ang birthday sa iyahang uyab. Kay nga ni nga rason ba klaro kay palusot na lang ba kay para
Ano mga sa tanang kawaton foundation kaya? Pero magduda gyud ang tao ni mga manguha kag foundation. No, lucky din dako nakuha lagi ning foundation. Kay bao di ka mamilig foundation, sir. Libog man kita musud tag Watson. Sige pa kita pangutana, ma'am, asa ni dapita ang lotion? Kini si sir foundation gyud target. Klaro na gikaya. Bigas bahin, sinkhole nakitaan sa sitio Manay-Banay, Barangay Maslog, lungsod sa Tabogon human sa 6.9 magnitude nga linog ganitay og sa Northern Cebu. Oy, careful mo aning mga sinkhole nga makita sa kadagatan ha, kay wag kita kibaw kung naanay current, e basin magkatunob mo diyang dapita, lam-lam, o yan na ay kanang current ba, kanang agos sa tubig ba, basin suyopon mo. Duha ra man nagkaklase, it's either suyopon mo or ibuga mo pagawas. So careful mo ana. Namoy makitaan nga mga ana, kasagaran sa mga nakitaan nga sinkhole sa kadagatan gibutangan na sad noon og marker. Pero kung naapay walay mga marker diha mga kapuso, i-report na sa mga otoridad. Tulo ka mga Nigerians nakadawat og 20,000 ka pesos gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Ang mga benepisaryo mo sila Vicente, Lucia, ug si Aurelia. Congratulations na sa ato ang mga non-Nigerians, mga nakaabot og 90 years old mga kapuso. Yes, dakbayan sa Talisay. Bigas bahin mga kapuso, hikap sa tasbalita dito sa kauluhan. Si DOJ or si DILG Secretary John Vic Remulla mga kapuso ni Angkon. Kini kuno si Zaldico mga higala ni insert og 500 million pesos nga Intel or PNP Intel funds. Insertion mula gikan sa PNP Intel funds gisudlan kuno ni Zaldico og 500 million pesos ang PNP Intel funds. Muna giingon ni John Vic Remulla. Akong pangutana, Secretary John Vic, taod-taod na nibuto ang issue sa insertion, pag-insert og mga budget, nagitudlo nga mooy tinubdan sa mga anomalya, urakot, uban pa, karon pa mo naningog. Giingon pa ni Secretary John Vic Remulla nga ilaha daw giuli kay there might be a trade with it. So nagduda daw sila base na ay kapalit. Nga kung pangutana nganong karon pa man in town na? Karon pa ni hatag og clearance? Pagsakto ginatong hugon-hugon re engineer nga murag mo og ginin tawhana ang iduot. Murag ang cross ihatag aning tawhana. Ihanok tanan. Okay, kataon-taon na ni. Kato pala tato pagbuto sa mga insertion, uban pa na diha, nagpahibaw na ginunta mo, uy, si Kuan ba na betig insert sa mo pero among giuli. Pero nilinog na lang. Agi na lang September 30, nilinog lang sa Davao, karon pa mo mo naningog. Hindi makaduda, nga naman karon pa man, nga nung late. So ba, na pa mo gikonsulta, kinsa man na inyong gikonsulta, kinsa man na inyong gipananghiran. Diba? Nga nung karon pa man. Kung kayong pangutana na mga kapuso kay Orbida. Indot unta ang balitaan, pero maka-question ka sa timing ba? Nga nung late. Nga nung karon pa mo naningog. Naagid siguro ni gipananghiran. Boss, okay ra ba boss nga ako ning itugan? Okay ra ha, preskon. Anyway mga kapuso, sa di ba tamo ito sunahan, malutson sa tanay, agato abaga commercial sa tong takna. At Pas-pas nga aksyon sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Report. Super Radio. dawat ang report mga kapuso, uyuan nga giingong nitulisok og nihingan og batignaong sa mga pag-umangkon, gipadakop. Super Decime, pasok! Super Radio.
Usa ka uyuan ang nabalhog sa prisuhan human gireklamo sa mga minor de edad nga mga pagkumangkon kay nanlisok o mihingan og batignaw sa barangay Bunbon, Dakbayan sa Subo nitong Martes sa Udto. Ang gireklamo nga uyuan mo si Elias Caloy, 35 anyos, samtang ang mga biktima usa ka 9 anyos nga batang babae ug 13 anyos nga batang lalaki. Pulos na puyo sa naasoy nga rapit ang pagumangkon og uyuan. Ang nagrakos binakwan kay mga tanod sa maong barangay. Impormasyon sa Malobo Police Station 12, Cebu City Police Office, ang dinakpan gidako pinangi sa citizen arrest human nga gipulisok matud pang duha ka mga bata. Ang batang lalaki yung natumba pa sa pagpulisok sa iyong uyuan, samtang ang batang babae giingnan matud pa sa uyuan nga batignaw. Gisumbong ang duha ka batanon sa ilang ginikanan labot liwat sa uyuan niadto sa barangay Bunbon ug napakitabang nga resulta sa pagkasikop sa uyuan. Hinoon ang mga reklamante dili raw pasaka og gasto pato sa tinakpan. Please Desmay Padilla sa Jimmy Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Nagsumbagay human sa fiesta sa Talisay, gipangita na sa kapulisan. Yan, kuwangan ni Spanish lechon eh. Super Gabriel, pasok! Super Radio. Gipangita na sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang grupo sa mga lalaki nga nagsinukliay og kinumo human sa kasaulugan sa kapistahan sa Talisay. Si Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepes kapulisan sa Dakbayan, nibutyag nga gibisita na sa iyang sakop ang lugar kung asa nagsinukbagay ang grupo sa mga lalaki. Nahibaw-an nga pulos ta kainom og duha kag grupo og nagkabikil tungod sa pabay. Ang sinukbagay nakuhaan og video sa og nag-viral karon sa social media. Asoy pa ni Maramag nga pulos dayo o mamistahay lang ang matag habig og nag-inom og tiwas diha sa imnanan. Wala man tuod bisan usa nga nidangop sa buhatan sa kapulisan aron nga magpablater, pero padayon ang kapulisan sa pag-ila ni ining mga lalaki nga naghimo og kasamok human sa kapistahan sa Talisay. Niauhag si Maramaga ngadtos katawhan sa pagtudlo kung kinsa man ang nalambigit sa dinamukay kaganihang kadlawon. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Super Radio. Daghang salamat, Super Desmay Padilla, Super Gabriel Bunhok sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagans panahon, nasa atong linya si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa-Mactan. Ma'am Ana, maayong hapon. Yes, sir, John. May hapon sa Santo Paminaw o makinatong weather forecast. As of ganihang alas 3 sa hapon, ang low pressure area nga itong ginamonitor na anak kini sulod sa atong Philippine Area of Responsibility or SUTSAPAR and na gilayon nga 1,060 kilometers silangan sa southeastern Luzon. And posible ni siyang mahimong tropical depression o usa ka bagyo ato ni siya pangalan local name na Ramil. Posible karong gabi or ugma na sa sayo sa kabuntagon. And so far wala pa kini siya effect, any direct effect sa tong nasod karong adlaw. Padayon lang atong pag-monitor alang sa pakalambuan ini nga LPA. And sa laing bahin easterlies or hangin nagagikan sa dagat Pasipiko, may nagapekta karon sa dakong parte sa tong nasod lagi dito sa Visayas o sa probinsya sa Sugbo. Utong niini makamugdaking mga panganod na posibleng makadala og mga pag-ulan o kaning mga localized thunderstorms. Atong ginalerto tanan nga posible ang flash flood or landslide labi na do na ray kasarangan ngadto sa may panagsang kusog nga pagbunok sa ulan. Og sa tong hangin sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin gikan sa amihanang Silakan ngadto sa Silakan ang magapasulabi ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. And diri sa Sugbo, ang kadagatan na ay pagtaob unya alas 10:27 sa gabion. Munas inig alaw na 50 sa kadlawon ugma. Atong temperature forecast para ugma sa Metro Cebu na sa 26 to 32 degrees Celsius. And ang adlaw ni salap diri alas 5:26 mo silang balik alas 5:33 sa kabuntagon. Ug mao ta tong weather update kini si Ana Dumdum ken diri sa Dios si Pag-asa, maayong hapon. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa-Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Inyong nadungog mga kapuso nga posibleng mosulod karong gabi or ugma sa kadlawon ang kinani ang ika-18 nga bagyos Pilipinas nga si Bagyong Ramil. No, wala pa ni say direktang epekto diri sa Kabisayan mga kapuso ug padayon kana nga gimonitor sa Pag-asa mga kaigsuonan. Sa di pa tamo tusunahan, palotson sa tani, hagato ang magapahinom. Ikas tinugdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita.
Labas ang una ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ato ang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gyapon kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Dito maglangan, arita sa ito mga hisgutanan. Okay, unahon taning pamahayag ni DILG Secretary mga kapuso, no? Ining iyahag gibuhian nga pamahayag sa Senate hearing kaganina. May labot sa 500 million pesos worth of insertion nga gisud sa Philippine National Police 2025 Intel Funds. Karon ng tuiga nga Intel Funds mga kapuso, kadako anang 500 saom sa taon na ninyo. Okay mga kapuso, si DILG Secretary John Vic Remulla mga higala, Interior and Local Government Chief. Pagawas di siya siyang revelasyon sa Senate Subpanel on Finance. May labot sa giingon nga 500 million pesos mga higala nga budget nga gi-sok-sok matud pa sa usa ka individual. Atong paminahon or atong basahon ang iyang statement. We returned it because it was an insertion in the budget and the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. Technically wala panganli ni Secretary John Vic Remulla mga kapuso. Muning giingon ni magalong. Anong mahadlok man mo mention og mga pangalan? Partikular na sa pangalan aning duha ka baga congressman, secretary man ka. DILG secretary ka. Under dabunan nilimong congressman. Pero wag gyud ka ka-mention. No. Wag gyud mo ka-mention, no. Wag gyud ka-mention. Ambot lang ka kung ano. Sige lang, tagaan lang sa... mga simple nga butang, pero mahibong ka ba? Secretary sa DILG, di ka mention sa pangani Zaldico. Di ba makatingala, no? Sige lang. Pasabot sa 3,000 containers of fish, makahinumdum mo ni mga kapuso, si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., siya maoy nagpangan that former Representative Zaldico tried to force him to issue a permit to import fish worth 3,000 containers for 3 companies. Lakip na ang ZC Victory Fishing Corporation. ZC. Klaro na ani nga initial. May pas Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. No, napay itlog para mo pangan. Paita, no? Pait gagayo. Mo ni gingon ni magalong. Nganong mahadlok mamumupangalan ani mga tawana? Unsa may naaani nila? Di ba? Makapahibong, no? Murag sila gitinuod nga presidente o vice-presidente aning kalakihada. Atong tiwason, focus na ta sa usa ka topic, no? Ditang tipas. Matod pa ni Remulla, Secretary Remulla, additional 500 million para unta karong tuiga.
Pero wala daw na nila gamita. Ang ilahang gigamit kay ang katurang common nila nga budget. Ang National Expenditure Program Budget or ang budget sa presidente. Matud pang Remulla, we did not ask for it, so we returned it. Wa daw na nila pangayua, moong ilang gibalik. No? Muna'y giingon ni Remulla mga kapuso, another na po ni nga kalambigitan aning very idlas nga congressman nga wa nagita kahiba kung asa na siya dapitas kalibutan. Kaya ragi na kahiba kung asa siya ron, pero mraglas naabot, di ba, from America, naabot og Singapore, naabot og Spain, naabot asa na sagkan na siya ron. Wa pa ginakader og pauli ani mga tawhana no, or kining tawhana no. No, makaibong baga congressman raman Ako Bicol party list raman Pero kung maka-insert og 500 million sa PNP, grabe. Pero sige lang. Di man ay kalihok kung way nagdok-dok ani. Naagi na'y amos babaw. Ika na imagine na. Ako Bicol party list. Congressman. Maoy nagsigig insert. Di ba? Sa mga budget. Butangan niya budget ang lain-lain nga mga distrito. Nga nung makahimo man siyang ingana. Ha? Nga sa akong giingon, ako Bicol party list ra siya. Wala pa ngayo pero gibutangan niya ang PNP. May pasabutan na meaning na ay nagkontrol nga amo. Bali, na ay nagsugo ba? Kinsa muna akong pangutana. Kinsa may nagsugo ni mga mabutang og 500 million pesos sa pulis nga intel funds nga wa man na nila kaha pangayua. Ang tao nga naasloyo ang nagkontrol sa puppet mao gidunta na ato yung pangitaon oy. Sa kong giingon isod gid di gani ma-mention sa sekretary ang pangan aning tawhana. Ano yung mga kapuso, palotson sa tanay, ang ato ang mga commercial. Ikas tinubdan sa mga balita hantun sa paghatun sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso. Boss Bill Carde Basulo, naasa akong pahak ang mastermind. Ang pinakadako ng posisyon. Ay, nakuyuhin nyo tagsip. Super dyan, magpasalamat ko sa DWS. Ako na nga nadawat ang sayong pinaskuhan 1,000 pesos. Ay! Oh, welcome sa mo ang gamayng payag dress busay Boss Bilcard. Aka ng Boss Yuhinyo. Kita na gyud ko nimo Boss Yuhinyo tagsip ha. Merry Christmas po diha. Benson Reyes, super dyan, murag tanaw og salida nga suspense kita pa'y mutag-an 15 salarin sa story kapait. Liman ka na ha? Taod-taod naman na kay kanus apaguna gi-insert ng 500 million pesos pero karon pagitug-an. Duda lagi nako nananghid pa ba? Boss, okay rin ako ning isulti sa Senado, boss. Wa arate maligsa na ni. Ngita pag-approval. Duda ginako ihanok na tanan sa usa lang katao. Since wala naman siya sa Pilipinas, tuwa naman siya sa gawas. Hindi man siya madakpan kay wa pa man siya kaso. Oh, ihanok na nimo tanan diha lang kagawas ay lagbalik dere. Pag maog na istorya gyud. Pag diha ginapadong niya ang master nga nagkontroller sa puppet maluwas. Murag maog istorya murag nakita na mga aning salida. Ay murag na drama naman is DWS. Boss Frank Oga. Mangita sila ni Saldico nga wala na. Okay na, Boss Frank. Alma Badina Sanchez, naminaw niya sa Iscarrio Camputao, kilid sa Barangay Hall. Uy, may pagpaminaw ni Udeas Camputao. Yan si Dennis Garcilazo. Wa na ko'y salig aning gobyerno na to karon sir. Murag wa ka mag-inusara, Boss Dennis. Romulo Honorides.
Lian Matilos Ibilin, Merlina Balansag, may pagpaminaw, may gabi imam, James Sibuko, Boss Beling Kahis, Augusto Marfito, Emma Ramas, minaw dias may barangay San Roque, si Mayumi Silva sa Karkar, si Robert Langido sa Sudlon 1, Benz Baguio may pagpaminaw, si Noel Radio Caller, may pagpaminaw niyo diha. Anyway, mga kapuso mo na kita igong oras diri sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Kaya po, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote at ngayon 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi, mga kapuso, naging salamat, mga kapuso. Dapat totoo.